Hindi mo ba sinabi kay Mr. Jennings na si James ay isang ex-convict? Ipinagpatuloy ni Maria ang bagay na yon. Of course, I did. Muntik na akong atakihin sa puso sa titig ni Mr. Jennings sa mga oras na yon. Kung maglalakas loob akong pigilan pa siya, baka i-demote pa niya ako. Sa totoo lang, natatakot pa rin si Zane nang maalala niya ang titig ni Xavier kanina. Huwag mong sabihin sa akin na talagang kilala niya si Mr. Jennings. Nagsalubong ang kilay ni Maria. Obserbahan lang muna natin kung paano. Kung talagang kilala niya si Mr. Jennings, hindi na natin siya matarget sa hinaharap. Instead, you'll have to fawn over him, paalala ni Zane. Alam ko na. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata bago lumabas ng opisina, nabalitaan na ng dose-dosenang mga tao sa departamento ng pagbebenta na ang general manager mismo ang nag-utos na kumuha ng isang ex-convict ng napakabilis na kumalat sa kumpanya. Lalo na ang ganitong chismis. Ang lalaking iyon na nagngangalang James ay dapat kahit papaano ay naugnay kay Mr. Jennings. Kung hindi siya natanggap. Hindi ko maiwasang matakot na ang isang ex-convict ay gagana sa tabi ko. Kailangan nating mag-ingat sa pagdating niya mamaya. Kung kilala niya talaga si Mr. Jennings, patay tayo kapag hindi natin sinasadyang masaktan siya. Nagtipon-tipon at nagbulungan ang mga tauhan sa sales department. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Wala ka bang trabaho? Malamig na saway ni Maria nang makitang magkasama ang lahat nang lumabas siya ng opisina bagamat isa lamang siyang ordinaryong sales representative sa departamento ng pagbebenta. Tutal, walang nangahas na saktan siya kapag si Zane ang tagapamahala ng departamento, ang lahat ay naghiwa-hiwalay. Ang babaeng iyon ay kilala bilang Lydia Wilson at napakalapit niya kay Maria. Maria, narinig mo ba na nag-recruit ang sales department ng isang ex-convict? At balitang-balita na si Mr. Jennings mismo ang gumawa ng desisyon sa pag-hire, kaya malamang na naugnay sila sa anumang paraan, bulong ni Lydia kay Maria. Kalokohan! Paano? Maaari ba siyang magkaroon ng anumang kaugnayan kay Mr. Jennings? Ang swerte lang. Hindi naniniwala si Maria na talagang may kinalaman si James sa general manager. Sa pagkakataong iyon, binawi si Lydia. Kilala mo ba ang lalaking iyon na nagngangalang James? Napagtanto ang kanyang pagkadulas ng dila, nagmamadaling umiling si Maria. I'm not acquainted with any ex-convict. Just feel that he can't possibly have any association with Mr. Jennings when he just got out from prison. Anyway, huwag na lang siyang chismisan. I'll ask Mr. Carlson to inquire about it from Mr. Jennings. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay natapos na ni James ang mga pamamaraan sa onboarding. Pagkatapos kumuha ng employee, pumunta siya sa sales department. Pagdating niya, napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya na nanlalaki ang mata. Iyon ay sa halip ay discomfited siya. Congratulations on joining the sales department, James. Make sure that you cherish this opportunity, sabi ni Zane kay James sa mahinahong boses. Wala siyang lakas ng loob na puntiryahin ang lalaki bago pa niya matiyak kung may kaugnayan ba ito kay Xavier. Bilang tugon, tumango si James. Halika dito sandali, Troy. Tawag ni Zane sa isang binata na may salamin sa mata. Agad na tumakbo ang lalaki at nahihiyang bumulong, pinatawag mo ako, Mr. Carlson. Magiging mentor ka na ni James simula ngayon. Magkasama kayong dalawa sa isang team, kaya tandaan na turuan siya ng mga lubid, bilin ni Zane sa kanya. Sumulyap ang lalaki kay James na may salungat na ekspresyon. Bakit, may pagtutol ka ba dyan? Sinamaan siya ng tingin ni Zane. Mabilis na umiling ang lalaki. Hindi. Sa kanyang pagsang-ayon, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Zane. Napalingon siya kay James. Sumama ka sa kanya. Katabi ang desk mo sa kanya. Pagkasabi nun, umikot siya at bumalik sa kanyang opisina. Ang iba pang kasamahan sa sales department ay tumingin kay James na nakangiti. Nagpipigil din ang hagikik si Maria habang pabalik sa kanyang upuan. Sir, my name is Troy Zimmer. Nice to meet you, nauutal na sabi ni Troy habang kinakabahang inilahad ang kamay kay James pagkabalik nila sa kanilang mga mesa. Masasabi ni James na takot sa kanya ang lalaki, na medyo nagulat. Ako si James Alvarez. Akin ang kasiyahan, at umaasa akong marami akong matutunan mula sa iyo, nakangiting sagot niya sabay shake hands sa lalaki. Hindi. Ilang araw lang din akong nagsimulang magtrabaho dito. Matuto tayo sa isa't isa, nagmamadaling wika ni Troy.
Natural, masasabi ni James na hindi veterano si Troy. Mukhang takot ka sa akin. Naguguluhan na tanong ni James, hindi naman. Umiling si Troy, ngunit hindi siya naglakas loob na tingnan ang lalaki sa mata, may alam ka ba? Sigurado si James na takot lang sa kanya ang lalaki, dahil may alam siya, o iba pang sandali ay nag-alinlangan si Troy bago siya tumango at nagtanong, bakit ka napunta sa kulungan? Parang hindi ka kontrabida. Humagalpak ng tawa si James sa narinig niya alam na pala niya ang tungkol sa akin na nakakulong na kaya parang natakot siya sa akin. Ngunit dahil malaya ka na ngayon, dapat kang magsikap. Gayunpaman. Habang nagsasalita si Troy, nagsimula siyang mautal. Ano yon? Tanong ni James, gayunpaman, malamang na hindi tayo magtatagal dito kapag nakipagtambalan ka na sa akin, James, napabuntong hininga si Troy. Bakit mo naman nasabi? Napuno ng pagtataka si James at nag-click si Troy sa pagbukas ng isang dokumento sa computer at ipinaliwanag, James, ito ang mga utang na kailangan nating kolektahin. Ang dating sales representative ay nag-resign, kaya kailangan na nating gawin ito. Ididismiss kami kung hindi namin maaayos ang lahat ngayong buwan. Nakatitig sa hanay ng mga numero, bahagyang kumunot ang noo ni James, hindi ko alam na maraming tao ang may utang sa aking asawa. Anong sinabi mo, James? Natigilan si Troy. Saglit. Naku, nagkomento lang ako sa dami ng mga taong may utang sa kumpanya, sagot ni James, na binago ang kanyang tono sa isang iglap. Talaga. Hindi ganoon kahusay ang mga negosyo ngayon. Nasuri ko na ang listahan at ang mga kliyenteng ito ang mahirap. Malamang na hindi natin makolekta ang pera mula sa kanila. Napabuntong hininga si Troy. Sa mismong sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni James kung bakit marami ang panakaw na tumatawa ng utusan siyang makipagtambalan kay Troy. Huwag kang mag-alala. Makokolekta natin ang lahat ng pera. Hindi bababa sa 1 sentimos, tiniyak ni James, tinapik siya sa balikat. Ang kumpanyang ito ay kay Jasmine, kaya ang pagkakautang sa kumpanya ay katumbas ng pagkakautang sa kanya. And in turn, it means na may utang sila sa akin. Hinding-hindi ako papayag na gawin iyon ng sinuman. CJ. Magsusumikap tayong magkasama. Sa panghihikayat niya ay tumango si Troy ng buong tatad. Pagkatapos ay sinimula ni James na pamilyar ang kanyang sarili sa lahat ng atraso ng kumpanya, determinadong kolektahin ang lahat ng perang inutang sa kabuuan nito. Sa isang kisap mata, lumipas ang araw. Habang umuunat, hindi napigilan ni James na magreklamo, masyadong maraming atraso. Ano na lang ang ginagawa ng general manager? Huwag mong sabihin yan, James. Kapag may nakarinig sa iyo at nagsumbong sa iyo, malalagay ka sa matinding problema. Nagmamadaling nagbabala si Troy sa takot nang marinig niya ang paghikbi ng lalaki tungkol sa general manager. Grabe! General manager lang siya na nagtatrabaho sa kumpanya. Iniisip niya ba talaga na bahay niya ito, at siya ang hari dito? Hindi inaasahan ni James na ganoon katakot ang mga empleyado kay Xavier. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay isang propesyonal na tagapamahala lamang ng pamilyang Montenegro na nagtatrabaho. Sa makatuwid, wala siyang karapatang gawin ang gusto niya sa kumpanya. Gayunpaman, si Jasmine ay madalang na pumunta sa opisina at hindi nakikialam sa mga gawain ng kumpanya, kaya't mas naging makapangyarihan si Xavier. Hinanap ni Maria si James pagkatapos ng trabaho. James, mayroon kaming panuntunan ng kumpanya na nagsasabing ang bagong dating ay dapat bumili ng hapunan ng lahat. So, saan ang nasa isip mo? Sa pagkakataong iyon, lahat ng tao sa opisina ay nakatingin kay James. Sabik silang marinig ang kanyang plano. Ito ay isang matagal ng tradisyon sa opisina. May ganoon? Sino ang nagtakda sa kanila? Ang direktor. Nataranta si James. James, meron talagang ganyang rule. Nung una akong nakarating dito, kailangan ko ring bumili ng hapunan ng lahat. Kung hindi nagkakamali, gumastos ako ng 10,000 sa pagkain na yon. Kung hindi mo sinunod ang rules, mahirap ang buhay mo dito, paalala ni Troy kay James na mahina ang boses. James, dahil nasa sales department ka na, kailangan mong sumunod sa rules dito. Isa ito sa mga patakaran na itinakda ko noong ako ay naging manager, sabi ni Zane. Ikaw ang nagtakda ng mga patakaran? James coughed and continued, I'm sorry, but I don't have the money for it magbayad para sa iyong sariling pagkain. Huwag mo nang tanungin sa akin na para bang isa kayong pulubi. Sa kabila ng masungit na ekspresyon ni Zane,
Umalis kaagad si James pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, masyadong mayabang si James. Sinasamantala lang niya ang katotohanan na mayroon siyang espesyal na relasyon kay Mr. Jennings. Hindi niya nirerespeto ang sinuman kahit si Mr. Carlson. Lumapit si Lydia at pinagtanggol si Zane exactly. Kahit na mayroon siyang espesyal na relasyon kay Mr. Jennings, hindi niya dapat kinausap ng bastos si Mr. Carlson. Isa pa, inihalintulad niya kami sa isang pulubi. Hindi tayo mamamatay sa gutom kung wala siya. Well, parang minamaliit niya ang pwede naming gawin sa kanya. Darating ang panahon niya. Galit na galit ang mga staff sa sales department, si Troy naman ay nagtago sa sulok na may halo-halong damdamin. Walang ganoong espesyal na relasyon. Tinanong ko na si Mr. Jennings. Ang tanging dahilan kung bakit siya pinananatili ni Mr. Jennings ay dahil gusto niyang gumawa ng kalokohan sa kanya. Sabi ni Zane sa iba na may malamig na kislap sa mga mata. Malamang, tinanong na ni Zane si Xavier tungkol kay James. Sinabihan siya ni Xavier na gumawa. Masama ang tingin ni James sa harap ng ibang empleyado. Bagamat walang ideya si Zane kung ano ang dahilan nito, hindi siya naglakas loob na suwayin ang utos ng kanyang general manager. Umalis ang lahat sa sales department matapos marinig na hindi sila binibili ni James ng hapunan. Habang nagpapaalam si Zane kay Maria bago ito umalis, tumunog ang telepono ni Maria. Ang nanay ni Maria, si Freda, ang tumawag. Sinagot agad ni Maria ang tawag. Maria, may magandang balita ako. Nabayaran na ng Glamorous Designs ang kanilang utang. Nabayaran na nila ang lahat ng perang inutang nila sa amin. Ngayon ang aming kumpanya ay bumalik sa kanyang mga paa. Excited na bulalas ni Freda talaga. Tuwang-tuwa rin si Maria pero matagal na kaming humihingi ng pera. So, bakit ngayon lang nila tayo binayaran? Nagtanong-tanong ang papa mo at nalaman niyang kinausap sila ni Mr. Fernandez. Takot na takot sila kaya binayaran nila kami kaagad pagkatapos noon. Mr. Fernandez. Huminto si Maria at nagpatuloy pero hindi natin siya kilala. Bakit niya tayo tinulungan? Nagtataka ako tungkol sa parehong bagay. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na gusto ni Zane na gamitin ang kanyang mga personal na koneksyon para tulungan tayo? Sa tingin ko, baka personal na kilala ni Zane si Mr. Fernandez. Kaya kita tinawagan. Mangyaring alamin kung mayroon siyang kinalaman dito. Kung anyayahan mo siyang maghapunan. Sagot ni Freda, oh, I see. Sige, tatanungin ko siya ngayon. Ibinaba na ni Maria ang telepono, anong meron? Bakit ka masaya? Curious na tanong ni Zane nang makita ang excitement sa mukha ni Maria. Zane, ikaw ba ang kumuha kay Mr. Fernandez para tulungan kaming mangolekta ng pera namin mula sa Glamorous Designs? Ngayong binayaran na nila kami, bumangon na ulit ang kumpanya namin. Sabi ng tatay ko salamat na lang kay Mr. Fernandez. Tumingin sa kanya si Marian na may pag-asa. Umaasa siya na si Zane ang makontak ni Gabriel. Dahil kung siya talaga yon, sa wakas ay papayag na ang kanyang mga magulang sa relasyon nila nito. Bukod pa riyan, hahanga ang kanyang mga magulang sa relasyon ni Zane sa isang mabigat na figura tulad ni Gabriel. Mr. Fernandez. Napatulala si Zane. Pero mabilis siyang nakapag-react at sinabing, ay. Nabanggit ko nga kay Mr. Fernandez ang issue. Pero hindi ko inasahan na haharapin niya ito ng ganoon kahusay. Nakagaan ang loob ko ngayong nakolekta na ang pera. Hindi ko inaasahan na kakilala ka ng isang tulad ni Mr. Fernandez. Zane, hindi ka panipaniwala. Napayakat si Maria sa mga bisig ni Zane habang sumisigaw sa tuwa. Pagkatapos ay hinalikan niya ito at sinabi sa akin ng nanay ko na ihatid ka sa hapunan. Tignan natin kung hindi ka pa rin kayang tingnan ng tatay ko pagkatapos nito. May kaligayahang nakasulat sa buong mukha niya, hinawakan ni Maria ang braso ni Zane habang naglalakad sila patungo sa parking lot. Si James naman ay kararating lang sa bahay. Sa kanyang pagdating, nag-aalalang nagtanong si Hannah, James, kumusta ang interview mo? Binigyan ka ba nila ng trabaho? Mom, successful ang interview. Isa na akong tindera. Ang mga benepisyo ay hindi masyadong masama. Sumilay si James ng mahinang ngiti, ay, ang galing. Utang namin ang aming pasasalamat kay Maria, kung gayon. Dapat tayong maghanap ng pagkakataon para pasalamatan sila ng personal. Hindi na ako nag-aalala ngayon na mayroon kang maayos na trabaho. Nakangiti si Hannah na may kasiyahan.
Hindi napigilan ni James na tumahimik nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina. James, maglinis ka na. Inimbitahan tayo ni Mr. Saunders para maghapunan. Hawak-hawak ni Gary ang kanyang telepono nang pumasok siya sa bahay. Gary, bakit ginawa iyon ni Franklin? Pagkatapos ng ginawa niya para kay James, ibibili na lang natin siya ng hapunan. Naguguluhan si Hannah. Sa tingin ko ito ay dahil ang kanyang kumpanya ay nakatanggap ng isang halaga ng pera na inutang sa kanila. Ang kanyang kumpanya ay magiging maayos muli, sagot ni Gary. Ang galing! Good karma talaga yan. Masaya si Hannah para kay Franklin. Nang marinig iyon, napangiti si James at nagpalit. Sinadya ni James na tawagan si Gabriel para mag-follow up. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kahusay. Parang dapat ko ring hilingin sa kanya na mangolekta din ng utang para sa Sentiment Chemical Limited. Kung tutuusin, sa akin ang pera. Samantala, dumating na si Franklin sa Glamour Hotel. Nagpa-reserve na siya ng table para sa hapunan. Ito ang una niyang pagbisita sa mahabang panahon dahil mahal ang mga pagkaing nakahain doon. Isa pa, medyo matagal nang nabaon sa utang ang kanyang kumpanya. Hindi niya kayang mag-dine-in sa restaurant na yon. Wow! Mukhang kamangha-mangha ang lugar na ito. First time ko dito. Hangang-hanga si Maria sa ganda ng Glamour Hotel. Dahil kabilang ito sa pamilyang Montenegro, baka makakuha ako ng 20% discount kung ipapakita ko sa kanila ang aking work pass. Pagmamalaki ni Zane. Totoo iyon. Talagang nag-aambag kami sa kanilang kita sa pamamagitan ng pagkain dito. Pumasok si Maria habang hawak ang kamay ni Zane. Nakarating sila sa isa sa mga pribadong kwarto sa restaurant. Pagbukas nila ng pinto, nakaupo na sina Franklin at Frieda sa hapagkainan. Hi, Mr. and Mrs. Saunders, magalang nabati ni Zane. Hi! Mabilis na tumayo si Frieda at sinabing, umupo ka, Zane. Halos pamilya tayo. Huwag kang mahiya. Nakangiti ring sinalubong ni Franklin si Zane. Zane, salamat sa iyo. Ngayon ay ligtas na ang aking kumpanya. Dapat tayong magsama ng ilang inumin upang magdiwang. Naging mayabang si Zane nang makita kung paano nagbago ang ugali ni Franklin sa kanya. Maliit na bagay lang, Mr. Saunders. Gaya ng sinabi ni Mrs. Saunders, pamilya na tayo. Mayabang na umupo si Zane sa tabi ni Franklin. Bagamat alam ni Zane na wala siyang kinalaman sa pagkolekta ng utang para kay Franklin, tinanggap niya pa rin ang pagkilala. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong gumawa ng magandang impresyon sa kanyang sarili. Zane, wala akong ideya na kilala mo si Mr. Fernandez. Dapat nakita mo ang mukha ng may-ari ng Glamorous Designs nang dumating siya na may dalang pera ko. Sa sobrang takot niya ay halos lumuhod siya sa harapan ko. Napaka-satisfying panoorin. Sa buong taon, hindi kailanman tinatrato si Franklin ng ganoong paggalang. Ipaalam mo lang sa akin kung kailangan ng iyong kumpanya ng tulong sa anumang bagay mula ngayon, Mr. Saunders. Bagamat isa lang akong manager ng departamento, walang bagay na hindi ko kayang harapin sa buong Horrington, walang kahihiyang bulalas ni Zane. Hindi siya nag-aalalang malantad dahil alam niyang walang nakakakilala kay Gabriel sa hapag. CJ. Mula ngayon, asa na ako sa iyo para sa lahat ng bagay sa kumpanya. Dahil nag-iisang anak ko si Maria, kung anuman ang meron ako ngayon ay tiyak na maipapasa sa iyo sa hinaharap. Labis ang paghanga ni Franklin kay Zane, huwag kang mag-alala, Mr. Saunders. Mamahalin ko si Maria ng walang kondisyon. Tuwang-tuwang tumango si Zane, enough talking. Nagugutom na ako. Maaari ba tayong kumuha ng pagkain natin ngayon? Maria pouted, sandali pa, okay. Inimbitahan ko na rin si Mr. Alvarez at ang kanyang pamilya. Dapat nandito na sila agad. Bulalas ni Franklin, bakit mo imbitahan ang mga tagalabas sa hapunan ng pamilya natin? Nalungkot ang mukha ni Maria nang malaman niyang imbitado si James sa hapunan. Silly girl! Iniligtas ni Mr. Alvarez ang buhay ko noon. Pinandilatan ni Franklin si Maria bago nagpatuloy, speaking of which, paano napunta ang interview ni James? Mr. Saunders, ito ay isang tagumpay. Ginawa ko ang aking mahika bilang manager ng departamento. Walang kabuluhang kinuha ni Zane ang panayam ni James. Salamat, Zane. Nagpapasalamat na tumingin si Franklin kay Zane. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si James kasama ang kanyang pamilya. Paumanhin kung na-late kami. Humingi ng tawad si Gary. Ayos lang, squad leader.
Kararating lang din namin. Malugod silang tinanggap ni Franklin. Nagulat si James nang makita niyang nandoon si Zane sa dinner. Gayunpaman, hindi siya umimik. Sa kabilang banda, tinitigan siya ni Zane at tinuya, "Hoy, James, nagkita ulit tayo. Alam mo ba na kailangan naming magdahilan ni Maria sa ngalan mo sa mga tauhan? Lahat ay dahil sa pagsuway mo sa patakaran ng kumpanya." Nang marinig iyon, pinandilatan ni Gary si James at nagtanong, "Anong nangyayari, James?" "Eksakto, James. Anong nangyayari?" dagdag ni Hannah. Si Franklin ay parehong naguguluhan din sa kanyang matagumpay na panayam, siya ay dapat na bumili ng hapunan sa lahat. Ito ay isang matagal ng tradisyon ng departamento. Sa halip, sinabi ni James na wala siyang pera at umalis siya. "Napakahiya para sa amin ni Zane," galit na galit ni Maria. "James, totoo ba yan?" Malamig na tinitigan ni Gary si James. "Tay, ako ay Itikom mo ang iyong bibig." Pinutol ni Gary si James. "Mahirap kami. Pero kaya pa naming bumili ng pagkain sa iba. May trabaho ka ngayon dahil tinulungan ka ng iba. Magpakita ng pasasalamat at paggalang sa tradisyon ng iba, hindi ba?" Hindi na binigyan ni Gary ng pagkakataon si James na magpaliwanag. "Squad leader, ginawa ito ni James para makatipid. Hindi ito malaking bagay. Babatiin natin si James ng hapunan ngayong gabi." Pinawi ni Franklin ang tensyon para maiwasan ang isang awkward na hapunan. "Mr. Saunders, actually wala kaming pakialam ni Maria kung hindi niya kami bilhan ng hapunan. Kaya lang kung gagawin niya, mas malugod siyang tinatanggap ng mga staff." With that, muling idiniin ni Zane ang pagiging pettiness ni James. "I agree. Kasalanan ito ni James. Ipaparangal ko sa kanya ang tradisyon bukas, paghingi ng tawad ni Gray. Sa totoo lang, hindi na natin kailangang maghintay hanggang bukas. Pagkatapos ng hapunan, ipapaalam ko sa staff at mag-aayos ng karaoke session. As long as James willing to pay, I'm sure the others would be grateful," suhestyon ni Zane. "Tama na yan." Tumango si Gary. "Zane, hindi ganoon kayaman ang pamilya ni Mr. Alvarez. Huwag kang masyadong magpataw kay James," payo ni Franklin. "Huwag kang mag-alala, Mr. Saunders. Ang 300 ay higit pa sa sapat." Sumilay ang ngiti sa mukha ni Zane. Franklin, boyfriend ba ito ni Maria? Hindi lang siya gwapo, pero napakahusay niyang hawakan ang mga bagay-bagay. Pagpupuri ni Gary kay Zane talaga. Nabawi pa nga niya ang pera para sa kumpanya ko dahil kakilala siya ni Gabriel Fernandez, ang underground na hari ng Horrington. Sa isang order lang, naibalik ko na lahat ng pera ko. Hindi maitago ni Franklin ang kanyang kasiyahan dahil labis siyang nasisiyahan sa kanyang magiging manugang. Nang marinig iyon, natigilan si James. Kailan pa may kinalaman si Zane dito? "Ginawa ko ang lahat ng trabaho, ngunit sa halip ay nakuha niya ang pagkilala." "Gabriel?" Huminto si Gary at nagpatuloy, "Hindi ba siya ang kilalang gangster sa Horrington? Mas mabuting iwasan ang mga taong ito. Bagamat mukhang gumagawa sila ng mabuti ngayon, ilang oras na lang bago sila haharapin ng mga tagapagpatupad ng batas. Dahil nagtrabaho bilang lingkod ng gobyerno, natural lang na may masamang impresyon si Gary sa mga bawal." "Mr. Alvarez, nagkakamali ka. Isang karangalan ang magkaroon ng relasyon kay Mr. Fernandez, lalo na sa Horrington. Paano mo siya siraan? Kung tutuusin, hindi magiging kaibigan ng sikat na Mr. Fernandez ang isang taong hindi gaanong mahalaga sa sikat na Mr. Fernandez. Dapat mong iwasan ang pakikipag-usap sa ganoong paraan. Kung hindi, maaaring dumating ang gulo sa iyo balang araw." Nagalit si Zane sa sinabi ni Gary. Bilang tugon, tumahimik si Gary. May punto siya, squad leader. Nagbago ang panahon. Kailangan natin ang mga taong ito ngayon, mahinahong sabi ni Franklin. Gayunpaman, nanatiling tikom ni Gary ang kanyang bibig. Walang makakapagpabago sa kanyang pananaw sa mga bawal gaya ni Gabriel. Isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi isiniwalat ni James sa kanyang mga magulang ang relasyon nila ni Gabriel. "Kung alam ng mga magulang ko ang tungkol sa amin ni Gabriel, baka itakwil pa nila ako." Sa hapagkainan, naglalasing si Zane sa alak habang nakakatanggap ng papuri mula sa lahat. Gayunpaman, hindi pa umiinom si James. Hindi natuwa si Zane sa katotohanang hindi siya inalok ni James ng toast. "James, bakit hindi ka umiinom?" "Ang kulit mo," pang-aasar ni Zane. "Hindi naman sa hindi ako makakainom. Sa tingin ko ay hindi sulit ang pera. Mas gusto ko pang uminom ng tsaa."
Napangiti si James. Humagalpak ng tawa si Zane at nagtanong, "Oh. So sinasabi mo na masarap kang uminom?" "Well, hindi pa ako lasing noon," walang ekspresyong sagot ni James. Ang tugon ni James ay nagdulot ng interest ni Zane. "Sige, kung ganoon. Dahil hindi pa ako nakatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban, hahamunin kita sa isang paligsahan sa pag-inom." Habang nagsasalita siya, ikinaway niya ang kanyang kamay at humingi ng isang kahon ng alak mula sa waiter. "James, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Huwag kang magpakatanga," paalala ni Hana na nakakunot ang noo. "Huwag kang mag-alala, Nay. Alam ko ang ginagawa ko," pag-aaliw ni James. Sa sandaling gusto ni Gary na magpayo laban sa hamon din, sinabi ni Franklin, leader ng squad, "Hayaan ang mga kabataan. Hindi mo ba naaalala ang kasiyahan natin noon? Lagi tayong may mga paligsahan sa pag-inom." Nang marinig iyon, walang nagawa si Gary kundi itago ang kanyang mga opinyon sa kanyang sarili. Wala siyang magawa kundi titigan si James nang walang magawa. "Zane, I know you can hold your liquor. Don't be too harsh on James, okay? Saka, katuwaan lang yan." Alam ni Franklin ang kakayahan ni Zane sa pag-inom. Dahil minsan ay nasaksihan niya si Zane na umiinom ng isang buong bote ng alak at kaya pa niyang magmaneho ng mag-isa. "Huwag kang mag-alala, Mr. Saunders. Sa bawat basong inumin ni James, 2 ang ibababa ko." Habang nagsasalita si Zane, binuksan niya ang isang bote at sinimulang ibuhos sa baso niya. "Nakakatawang maliit na baso. Dalhin mo na lang sa amin ang 2 mangkok." Utos ni James sa waiter. Nang marinig iyon, natigilan si Zane habang nakatitig kay James gamit ang nalilitong mga mata. "Kaya mo naman, di ba?" nakangiting tanong ni James. "Siyempre. Kaya kong uminom kahit sa bote." Napangisi si Zane. "Nambobola lang siya para takutin ako." Kung ganoon, ibig sabihin ay hindi niya kayang hawakan ang kanyang alak. Maya-maya pa, nagdala ang waiter ng 2 mangkok na walang laman. Ang mga mangkok ay napakalaki na ang bawat isa sa kanila ay kasya ang isang buong bote ng alak. "Okay, so paano natin gagawin?" tanong ni Zane na may panunukso sa tono. "Well, gagawin natin ito sa mabilis na paraan." Sa sandaling natapos ni James ang kanyang pangungusap, naubos niya ang buong mangkok ng alak. Lahat ng naroroon ay nagulat nang makita yon. Nag-aalalang sumimangot si Gary at sinabing, "James, bakit ka uminom ng ganyan? Hindi maganda sa katawan mo." "Tama na, dahan-dahan. Papa, ayos lang ako." Paniniguro ni James pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang walang laman na mangkok at sinabing, "Zane, ikaw na." Gulat na gulat pa rin si Zane. Hindi niya alam na kaya kong gawin yon ni James, hindi iyon ang paraan. "Huwag mong pilitin ang sarili mo, Zane." Gary was genuinely worried about Zane. "Okay lang kung hindi ka uminom, Zane. Pero ibig sabihin, nag-check out ka na." Walang magawa si James kundi ang kulitin siya. Nagalit si Zane sa pang-insulto. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinaba ang mangkok ng alak nang matapos siya, namula ang kanyang mukha. Nang mapansin na wala ng kontrol, tumayo si Gary at sumigaw, "Tama na, James." Habang hindi pinapansin si Gary, tinitigan ni James ng masama si Zane. "Iwasan mo na yan. Ituloy natin ang pag-inom." Dahil hindi niya kayang lunukin ang pride, pinilit ni Zane na ipagpatuloy ang paligsahan. Walang ekspresyon na ininom ni James ang isa pang mangkok ng alak. Actually, walang epekto yung alak kay James. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nagawang sumipsip ng alak na kanyang nainom. Muli, lahat ng naroroon ay namangha habang pinapanood nila si James na umiinom ng isa pang mangkok ng alak, lalo na kapag ginawa niya ito ng madali. "It's okay, Zane. Please stop now bago mo pamasaktan ang sarili mo. Huwag mong i-entertain ang katangahan ni James." Nag-aalala si Maria sa kapakanan ni Zane. "Eksakto, Zane. Huwag ka nang uminom. Unahin mo ang iyong kalusugan." Biglang tumayo si Frieda at sinubukang pigilan si Zane. Nag-aalala siya na ang isa pang mangkok ng alak ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa sobrang kalasingan ni Zane ay nagsisimula na siyang mawalan ng malay. Ang pagmamataas ay nasa kanyang paraan. Hindi niya napigilan ang sarili nang makita niyang nakatitig sa kanya si James na may halong provokasyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinilit ang isa pang mangkok ng alak sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon, namutla ang mukha ni Zane. Sa totoo lang, nakakatakot ang itsura niya.
Nang makita yon, umupo si James na may kasiyahang nakasulat sa kanyang mukha. Kung magpapatuloy ito, maaaring mamatay talaga siya sa pagkalason sa alkohol. Besides, I doubt na papayagan ako ni na mama at papa na humigop ulit. Bakit ka naupo? Ako kaya ko pang uminom. Ni hindi makapagsalita si Zane nang hindi nauutal nang matapos ang kanyang pangungusap, sumuka si Zane sa buong lugar. Naiinis na sigaw ni Frieda nang makita niya ang buo at kalahating natutunaw na pagkain nang makita yon. Nandilim ang ekspresyon ni Franklin kay James bago ito tumayo at sinabing, Franklin, pauwiin mo na si Zane. Dapat umalis na rin tayo. Wala sa linya ang dalawang ito. Noon, nakasunod lang si Franklin. Nang aalis na si Gary kasama si James, tumayo si Zane at pinigilan sila. Hoy, hindi ka makakaalis, hindi na rin makatayo ng tuwid si Zane. Tumingin siya kay James nang malabo ang mga mata at nagpatuloy, nag-ayos na ako ng karaoke session, aalis ka na naman para hindi ka na magbayad. Zane, masyado kang marami. Paano sa ibang araw, diin ni Franklin? Hindi. Dapat ngayong gabi. Nagpaalam na ako sa iba. Mapapahiya ako kung hindi siya pumunta at magbayad para sa session. Umiling si Zane at iginiit na si Franklin ay nakapikit habang nakatingin kay Gary na walang magawa. Umuwi na kayo. I'll go meet the others, sabi ni James. Base sa mga pangyayari, walang choice si Gary kundi pumayag. CJ. Umuwi ka ng maaga pagkatapos. Tandaan na huwag ka nang uminom. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera sa kanyang bulsa at ibinigay kay James. Kunin mo na. Alam ko kung gaano kamahal ang mga karaoke session. Bagamat mahigit 300 lang ang halaga, gusto ni James na tanggihan si Gary. Pero alam niya kung gaano kapursigido ang kanyang ama. Kaya naman, tinanggap niya ito at itinago ang pera sa kanyang bulsa. Biglang naglabas din ng wallet si Franklin bago nag-abot ng 1,000 kay James. James, kunin mo ito. Baka sakaling kailangan mo pa. Itay. Kailanman ay hindi ka naging mapagbigay sa akin. Inagaw ni Maria ang pera sa kamay ni Franklin. Silly girl. Ibigay mo kay James ngayon na. Dumagundong si Franklin. Hindi. Itatago ko ito. Mag-top up ako sa kanya mamaya kung kailangan. Pagkatapos ay itinago ni Maria ang pera sa kanyang bulsa. Mr. Saunders, I have enough on me. Kung kailangan, si Maria ang mag-top up. Don't worry, mahinahong sabi ni James. Bumuntong hininga si Franklin bilang tugon. Pagkalabas nila sa private room, tinungo ni Franklin ang cashier. Naabutan siya ni Zane mula sa likuran, inihagis ang kanyang work pass sa counter, at lasing na sinabi, mayroon akong work pass at maaaring makakuha ng 20% discount. Nang hindi tumitingin sa work pass, magalang na sinabi ng cashier kay Franklin, Sir, na-waive na ang bill mo. Napatulala si Franklin. Sino ang nagbayad sa atin? Narinig ni Zane ang cashier at tumawa. Haha. Sinong mag-aakala na ang aking work pass ay may ganoong pribilehiyo? Salamat sa pamilya Montenegro, mayroon kaming libreng pagkain. Tumango si Franklin nang marinig iyon. Inakala rin niya na ang pagkain ay sakop ng work pass ni Zane. Well, nagtatrabaho siya para sa pamilya Montenegro. Gayunpaman, inikot ng cashier si Zane dahil alam niyang malayo iyon sa katotohanan. Na-waive ang bill dahil kay James. Alam ng lahat sa Glamour Hotel ang tungkol sa relasyon nila ni Jasmine. Kaya naman, walang maglalakas loob na mangolekta ng pera mula sa kanilang magiging amo. Ilang sandali pa ay nakalabas na ang lahat sa hotel. Nagpaalam sina Franklin at Gary sa isa't isa. Enough. Let's go na. Ang baho ng suka ko. Kasalanan ni James ang lahat. Hindi siya dapat uminom ng ganito kaagresibo. No choice si Zane kundi sumunod. Ungol ni Frieda habang nakatitig kay James. Kahit na hindi nagsasalita si James, si Gary ay humihingi ng tawad. Tapos umalis na siya kasama si Hannah. Kasabay nito, umuwi na rin sina Franklin at Frieda. Si James, Zane, at Maria na lang ang natira. Tinitigan ni Maria si James ng malamig at sinabing, James, baho ka ng alak. Mag-taxi ka. Hindi ka papasok sa kotse ko na amoy ganyan. Sa katunayan, sinisisi pa rin ni Maria si James sa estadong kinaroroonan ni Zane. James, pupunta tayo sa Dynasty Karaoke Bar. Don't you dare bail on us, ni. Bulong ni Zane habang umiindayog mula kaliwa pa kanan. Kinaladkad siya ni Maria sa kanyang sasakyan at pinaandar ito.
Habang pinagmamasdan sila ni James na papaalis, kumikinang ang kanyang mga mata sa galit. Zane, dahil patuloy kang naghahanap ng gulo sa akin, tuturuan kita ng leksyon. At Maria, kung hindi dahil kay Franklin, patay ka na rin. Pagkatapos pumara ng taxi, gustong pumunta ni James sa Dynasty Karaoke Bar. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang si Hilda ang nasa linya, dali-dali namang sinagot ni James ang kanyang telepono. James, nasaan na kayo? Gumawa ng ravioli ang nanay ko. Pero nang dalhin namin ito sa bahay mo, walang sumasagot sa pinto. Lumabas kami para sa hapunan, paliwanag ni James. O tapos na kayo? Naiinip na ako. Iniisip ko kung dapat ba akong maglakad-lakad. Halatang pilit na pinapaalis ni Hilda si James. Saglit na nag-alangan si James, naging successful ang interview ko. So, I'm going for a karaoke session with Eloy colleagues now. Oh, I see. Okay lang kung ganoon. Nabigo si Hilda. Nasaan ka ngayon? Gusto mo bang samahan ako? Binalak na ni James na isama si Hilda sa kanyang trabaho kinabukasan. Kaya naman, naisip niya na ang karaoke session ang magiging perpektong pagkakataon para ipakilala siya sa kanyang mga kasamahan. Kaangkop ba yon? Sa kaibuturan, si Hilda ay naghahangad na pumunta. Pero masama ang pakiramdam niya sa pagpasok. Bakit hindi? Sinadya kong isama ka sa trabaho bukas. Mabuti kung makikilala mo muna ang ilan sa kanila. Sunduin kita ngayon. Pagkababa ni James ng telepono ay sinundan niya si Hilda sa taxi bago tumungo sa Dynasty Karaoke Bar. Samantala, dumating na si Zane at ang iba pa sa Dynasty Karaoke Bar. Nauna pa sila at nagpareserba ng maluwag na pribadong silid. Nasaan si James? Ang tagal na nating naghihintay. Kung iisipin kung gaano siya ka-cheap, baka nagpiyansa siya, reklamo ni Lydia. Ang iba ay sabik na naghihintay kay James dahil kung siya ay magpiyansa, isa sa kanila ay kailangang mag-fork up para sa pribadong silid. Tinatamad si Zane sa couch nang pumikit siya at sinabing, "Uy, Troy. Kung sakaling hindi sumipot si James, kailangan mong bayaran ang mga gastusin natin ngayong gabi." Iyon ay dahil ka-team mo siya. Mabilis na tumango si Troy. Hindi man siya kontento ay hindi siya naglakas loob na talikuran si Zane. Sa kumpirmasyon ni Troy, naging masigla ang silid. Nagsimulang magpakasawa ang lahat sa pagkain at alak dahil alam nilang magbabayad si Troy. Sa kabilang banda, ipinagdadasal ni Troy na magpakita si James. Kung hindi siya dumating, baka masira ako sa pagtatapos ng gabi. Hangover pa rin, si Zane ay nakahiga sa sopa habang si Maria naman ay marahan na minamasahe ang kanyang templo. Bagamat gumaan ang pakiramdam niya ay umiikot pa rin ang ulo niya. Guys, if James does show up later, I want all of you to be relied to get him drunk. Kung sino man ang magtagumpay, madodoble ang kanyang monthly bonus, deklara ni Zane. Nagtatalo ng lahat sa tuwa nang marinig nila ang tungkol sa dagdag na buwanang bonus. Huwag kang mag-alala, Mr. Carlson. Sisiguraduhin kong malalasing siya. Kung maglakas loob siyang sumama, malalasing siya at hindi na niya mahanap ang daan pauwi. Lahat ay nasasabik sa pag-asang makakuha ng dagdag na buwanang bonus. Hindi man sinubukang lasingin ni Troy si James, natukso siya sa gantimpala. Habang ang lahat ay may oras ng kanilang buhay, ang pinto sa pribadong silid ay itinulak. Dumating na sina James at Hilda. Nagulat ang lahat sa kanilang pagdating. Bagamat nagulat sila na kalaunan ay nagpakita si James, mas naging masigasig sila sa babaeng dinala niya. Karamihan sa mga lalaki sa silid ay nabighani sa kagandahan ni Hilda. Si Zane, 1 minuto pa lang bago iyon ay hangover pa, biglang bumangon sa couch at tinitigan siya ng nalilitong mga mata. Bagamat maganda si Maria, wala sa kanya ang kanais-nais na aura na taglay ni Hilda. Sa kabila ng pagtatrabaho bilang isang kakaibang mananayaw, inosente ang hitsura ni Hilda. James, akala ko magiging kuripot ka para sumama. Sinulyapan ni Zane si James bago inilipat ang tingin kay Hilda. Sino ang babaeng ito? Hi everyone, ako si Hilda Wallace. Kapitbahay ako ni James. Sana hindi ako nanghihimasok. Magalang napakilala ni Hilda. Talagang hindi ka. Halika. Halika maupo ka sa tabi ko. Ito. Kumain ka ng mga prutas. Ibinabato ng mga lalaki si Hilda habang hindi pinapansin si James. Tumikim si Zane at sinabing, "Hi! Ako si Zane Carlson, manager ni James." Nang mabalitaan ni Hilda na si Zane ang manager ni James,
kinakabahan niyang inabot ang kanyang kamay at binati, "Nice to meet you, Mr. Carlson. Ikinagagalak ding makilala ka." Naningkit ang mga mata ni Zane nang makipagkamay kay Hilda. Nakita ng lahat ng tao sa kwarto kung gaano ka-attract si Zane kay Hilda. Si Maria ay lubos na nagalit. "Saan ka nagtatrabaho, Miss Wallace?" Tanong ni Zane na may ngiti sa labi. Siguradong hindi niya napansin na nakatitig na sa kanya si Maria. "Wala akong trabaho ngayon," alanganing sagot ni Hilda. Nang marinig iyon ay mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Zane. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang card ng pangalan at bumulalas, "Narito ang aking card ng pangalan, Miss Wallace. Sumama ka sa amin kung interesado ka." "Talaga?" Biglang nanlaki ang mata ni Hilda. "Of course. Isa akong departmental manager. May sinasabi ako sa recruitment." Napuno ng pride si Zane. Zane Carlson. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Maria at sinigawan si Zane. Biglang naalala ni Zane na nasa tabi niya pala si Maria. Agad siyang umatras kay Hilda at sinabing, "Go on and have a seat." Nang mapansin ang awkward moment na yon, umiti si Hilda at naglakad palapit kay James. Bigla niyang inakbayan si James at sinabing, "James, bakit hindi mo ipakilala sa akin ang mga kasamahan mo?" Natigilan si James sa intimate touch ni Hilda. Gayunpaman, sinadya yon ni Hilda upang hindi makakilos ang lahat ng mga lalaking naroroon sa kanya. At saka, ginawa niya yon para ipakita kay Maria na wala siyang dahilan para magselos.